Carl Kevin Kiambao, isang 6'8 power forward na kaya ring maglaro bilang sentro. Si Kevin Kiambao ay isang big man na may passing ability na naglaro sa gilas, halos karamihan ng kanyang mga highlights ay ipinapakita ang kanyang passing skills. Pero gaano nga ba siya kagaling maglaro? Kaya, sa video natin ngayon, tatalakayin natin si Kevin Kiambao. Ipinanganak si Kevin Kiambao noong April 22, 2001 sa Muntinlupa. Tinuruan siya ng kanyang ama at lolo kung paano maglaro ng basketball, at lumaki siya na iniidolo sina Ryan Buenafe at Mark Pingles. Kinukuha rin siya para maglaro sa mga liga ng barangay. Si Kiambao ay kinuha upang maglaro para sa Lyceum Junior Pirates matapos siyang mapansin sa isang liga ng barangay, pero hindi siya nakasama sa roster sa loob ng 2 taon. Sa halip ay ginugol niya ang kanyang oras sa Team B ng Lyceum. Sa panahong ito, hinimok siya ni Coach L.A. Mumar na i-pattern ang kanyang laro kay Nikola Jokic. Noong 2016, nag-try out si Kiambao sa Bullpups, kung saan kinuha siya ni Coach Goldwyn Monteverde, at madalas siyang nagpa-practice kasama ang NU Lady Bulldog star player na si Jack Animam. Bago magsimula ang Season 81, matagumpay na nakuha ng NU ang ASEAN School Games title, kung saan naswept nila ang kompetisyon sa 4 na laro. Sa isang Season 81 na panalo laban sa UST Tiger Cubs, pinangunahan ni Kiambao ang kanyang team sa kanyang 13 points, 8 rebounds, 2 assists at 2 blocks. Sa second round ng eliminations, gumawa siya ng 10 points at 7 rebounds sa panalo laban sa Ateneo Blue Eaglets. At nakagawa rin siya ng double-double na 10 points at 11 rebounds sa 51 points na panalo laban sa UPIS Junior Maroons. Nagpatuloy sila sa pag-swept sa second round, at muli silang nagkaharap ng Ateneo sa finals, kung saan noong Game 1, nakagawa siya ng 14 points at 13 rebounds para pangunahan ang NU sa kanilang panalo. Kasama si Carl Tamayo, meron silang combined na 29 points at 25 rebounds at nalimitahan nila ang star center ng Ateneo na si Kai Soto sa 16 points. Sa Game 2, nagkaroon siya ng all-around performance na merong 8 points, 6 rebounds, 5 assists, at 2 blocks, at nanalo ang NU ng Juniors Championship sa unang pagkakataon mula noong 2016. Bago ang pagsisimula ng Season 82, matagumpay na nadepensahan ng NU ang kanilang championship title sa ASEAN School Games, kung saan tinalo nila ang Indonesia para sa gold medal. Sa season na iyon, nasweep nila ang elimination round, at nakakuha sila ng outright spot sa finals. Pagkatapos ay naswept ng Bullpups ang FEU Baby Tamaraws sa finals, kung saan nagambag si Kiambao sa Game 2 ng 8 points at 7 rebounds, at siya lang ang napasama sa Bullpups sa Season 82 Mythical Team. Nagtapos din siya bilang rank number 3 sa NBTC 24 rankings, na tanging ang San Beda forward na sina Ryan Amsali at Tamayo ang nauna sa kanya. Ang kanyang mga average sa season na iyon ay 12.3 points, 9.8 rebounds, kabilang narito ang 4 offensive rebounds, at 1.4 blocks sa loob lamang ng 23 minutes per game. Noong August 1, 2020, nag-commit siyang maglaro para sa De La Salle Green Archers. Dahil walang UAAP basketball noong pandemic, at nasa magandang kondisyon pa rin ang kanyang katawan, naglaro si Kiambao sa Filipino Basketball League sa Dubai. Bago ang Season 85, naglaro siya sa DLSU sa PBAD League at sa Philoil Eco Oil Preseason Cup. Sa kanyang UAAP career, hindi naging maganda ang kanyang simula, dahil mayroon lamang siyang 5 points sa 2 of 13 shooting at 3 steals sa isang pagkatalo sa UP Fighting Maroons. Pero nakabawi siya sa kanyang 11 points, 3 rebounds, 3 assists, at 2 steals laban sa UST Growling Tigers. Sa pagkatalo sa UE Red Warriors, mayroon siyang 15 points at 6 rebounds. Naka-bounce back ang Archers sa isang panalo laban sa FEU Tamaraws, kung saan nakagawa si Kiambao ng 16 points, 8 rebounds, at 4 assists. Laban sa NU, nagkaroon siya ng 15 points at 6 rebounds, ngunit hindi niya naipasok ang isang clutch corner 3 na humantong sa kanilang unang pagkatalo sa NU sa loob ng 7 years. Pagkatapos ay mayroon siyang 20 points at 9 rebounds sa isang overtime na pagkatalo sa Adamson Falcons.
Pagkatapos niyang maglaro mula sa Gilas, bumalik siya upang tulungan ang Lasal na basagin ang 7-game winning streak ng UP kung saan ay gumawa siya ng 18 points. 13 dito ay sa fourth quarter niya ginawa, at 9 rebounds. Dahil sa performance na iyon, siya ay binoto bilang Player of the Week. Hindi siya nakapaglaro sa isang crucial game laban sa Adamson dahil nagpositibo siya sa COVID, at dahil dito hindi nakapasok ang Lasal sa Final Four. Siya ay tinanghal na Rookie of the Year na may average na 11.2 points, 6.5 rebounds, 3.2 assists, at 1.1 steals. Noong season na iyon, sumabak din siya sa 3x3 basketball event, at tinulungan niya ang Lasal na manalo ng championship para sa event na iyon. Nag-debut si Quiambao sa 3x3 noong 2019 FIBA 3x3 Under-18 Asia Cup, pero sila ay na-eliminate ng China sa quarterfinals. Noong 2021, inimbitahan si Quiambao sa Philippine Men's National Basketball Team Training Pool, ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon para ma-fulfill niya ang mga requirements para sa kanyang pag-aaral sa grade 12. Nang sumunod na taon, tinanggap niya na ang imbitasyon habang naghahanda ang Gilas para sa third window qualifying para sa 2023 FIBA World Cup. Naglaro siya ng 2 games sa third window at 4 games sa 2022 FIBA Asia Cup, kung saan siya ay may average na team high na 4.2 assists, 6 points at 3.5 rebounds, kasama rin siya sa roster para sa 5th at 6th windows. Pero ngayong paparating na FIBA World Cup, hindi na pasama si Kevin Quiambao sa 21-man pool ng Gilas Pilipinas.